Sa video ito, tuturo ko sa inyo kung paano i-register ang transaction number sa RCBC Discartech online para makakuha ng may SSS card. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Bago tayo mag-umpisa, make sure na meron na kayong nakuhang transaction number galing kay SSS or sa inyong SSS online account. So bali ganito po yung transaction number na makukuha ninyo. So sa akin nasa 20 digits yung transaction number, merong letra at numbers. So may video na po kong ginawa kung paano makakuha ng transaction number galing sa inyong SSS online account. So panoorin nyo na lang po yung mga videos ko. So ngayon kung meron na kayong transaction number, proceed na tayo sa pagpaparegister nito sa RCBC Discartech para makakuha na tayo ng may SSS card kasi ito na yung papalit nila sa UMID card or UMID Pay card. Pero take note guys, kung meron kayong active na UMID Pay card, hindi pa kayo pwedeng kumuha ng may SSS card. So kailangan nyo po munang ipa-close yung Union Bank na account ninyo. Kasi kung active pa yun, nandun pa yun sa inyong SSS disbursement account at hindi pa kayo pwedeng kumuha ng may SSS card. Kasi kung meron na kayong may SSS card na galing sa Discartech RCBC, yun na po yung malalagay automatic sa inyong SSS disbursement account enrollment module. At kung sakaling maglo-loan kayo or may mga benefits kayong kukunin, dun po automatic na ipapasok yung pera. So kung meron na kayong transaction number na nakuha sa inyong SSS online account, proceed na tayo sa pagpaparegister nito sa RCBC Discartech. So unang gagawin natin, hanapin at buksan lang natin ang mga Google Play Store sa ating mga cellphone. At pagkatapos dito, i-search nyo na lang po ang RCBC Discartech. So ito po yung logo niya at ganito po yung pangalan, RCBC Discartech. So i-click nyo na lang po itong install. And then, antayin nyo na lang na ma-install yan at pagkatapos kung okay na, i-click nyo na lang po itong open. And then, may makikita kayong ganito kung gusto nyo ba daw makareceive ng notification galing kay Discartech. Kung gusto nyo, i-allow ninyo, pero kung hindi, wag nyo nang i-allow. Nasa sa inyo na po yan. And then, may makikita kayong ganito. So, dito sa baba, i-click nyo na lang po itong tara na sa Discartech. At pagkatapos may makikita tayong ganito, at dahil sa wala pa tayong account, hindi tayo pwedeng makapag-login. So, i-click lang natin itong gumawa ng Discartech account. At pagkatapos may makikita tayong ganito. So, dito guys, piliin nyo na lang po itong SSS member gamitin ang SSS reference number. So, ito po yon. So, i-click nyo na lang po ito. And then may makikita kayong terms and condition. So basahin nyo na lang po lahat yan kung gusto nyo basahin dahil napakahaba niyan. Scroll down nyo ng scroll down, mga ilang scroll down yan, marami talaga yan, hanggang sa umabot kayo dito sa I agree. So may makikita kayong I agree dito sa pinakababa. At kung sakaling binasa nyo lahat tapos agree naman kayo, wala namang problema, i-click nyo na lang po itong I agree. And then may makikita kayong mga tanong dito, kagaya niyan, ikaw ba isang Pilipino? So kayo na balang sumagot dyan. Click nyo na lang yung susunod. And then ito naman, ikaw ba ay citizen or residente ng US? So kayo na bahalang sumagot dyan. Pagkatapos i-click nyo na po itong susunod. And then mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng mobile number. So make sure yung mobile number na ilalagay ninyo active at nakaka-receive ng text kasi magsasend po sila ng OTP. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong i-verify ang mobile number. At pagkatapos mapupunta na kayo dito, so kung may na-receive na kayong OTP, ilagay nyo na lang po dito. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-take ng selfie at pag-take ng picture ng ID na gagamitin natin. So kung ready na kayo, i-click na natin itong tara na. At pagkatapos dito, pwede na kayong pumili kung ano yung valid ID na gagamitin ninyo. So merong primary IDs dito na LTO driver's license, UMID card, passport, Philippine identification, SSS ID, PRC ID, PhilSys ID or National ID, Postal ID, IBP ID. At meron ding secondary ID, yung Senior Citizen ID, PhilHealth ID, Armed Forces of the Philippines ID,
HMDF ID, PWD ID, Company ID, GSIS ID, Marina ID, and School ID. So kayo na bahala kung ano yung valid ID na gagamitin ninyo. Pero sa akin, National ID yung ginamit ko, kaya ito yung ikiklik ko. At pagkatapos may makikita kang ganito na may konting paalala lang na madadirect ka daw sa pag-take ng selfie. So i-click nyo na lang po itong let's go. And then may makikita kayong ganito na allow Discartech to take pictures and record video. So dito pwede kayong pumili ng while using the app or only this time para makaproceed po kayo. Wag nyo pong i-click itong don't allow kasi hindi po kayo makakaproceed niyan. So while using the app or only this time lang. And then may makikita po kayong ganito. So make sure lang na nasa inyo po yung ID na gagamitin ninyo kasi pipicturean nyo po yan. And dapat ready po yung sarili ninyo. At kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong capture. So hindi ko na ipapakita sa inyo, basta picturean nyo na lang po yung valid ID na gagamitin nyo, yung harap at likod. At pagkatapos mag-take po kayo ng selfie. Pagkatapos nun, mapupunta na po kayo dito. So makikita nyo na po yung information sa ID na ginamit ninyo. Nandito na po yung pangalan, yung birthday ninyo, at yung ID number ninyo. So i-double check nyo na lang pong maigi. So kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong yap, ako yan. At minsan guys, sa dami ng gumagamit, mapupunta tayo dito sa paglalagay ng code. Pero wala pa tayong code na nalagay kaya hindi tayo makakaproceed. So kung ganito yung lumabas, pwede nyo pong i-close muna yung Discartech na application tapos bumalik kayo. So ngayon mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng transaction number at SSS number. So yung transaction number na sinabi ko kanina na nakuha nyo doon sa inyong SSS online account, dito nyo po yun ilalagay. So i-copy nyo, i-double check nyo maigi, then ilagay nyo na po dito. At pagkatapos ilagay nyo din po yung SSS number ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong susunod dito sa baba. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng personal details. So ilagay nyo na lang po yung marital status ninyo, yung gender, tapos ilagay nyo po dito yung place of birth ninyo. At dito naman sa baba, automatic nang malalagay yung email address niyo kasi doon po yan kinuha nila sa inyong SSS online account kasi nakalink na po. So kung okay na, i-click nyo na po itong susunod. At mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng home address. So dito ilagay nyo na lang po yung buong address niyo. Kayo na bahalang maglagay dyan. At dito sa pinakababa may makikita kayong same as present address. So kung magkatulad lang yung home address at present address niyo, pwede nyo pong i-click ito para ma-checkan yan. Pero kung hindi magkatulad, wag nyo pong ilagay yung check tapos maglalagay pa kayo ng present address dito sa baba. Pero kung parehas naman, ganyan nyo na lang po, then pwede nyo nang i-click itong susunod. And then may makikita kayong ganito na political exposed person. So kayong bahalang sumagot dyan or hindi lang naman yan, then click nyo na itong susunod. At pagkatapos dito naman tayo sa employment details. So kayo nang bahalang maglagay ng occupation ninyo, yung sector, yung nature of work, industry, tapos yung magkano yung income ninyo. So kayo nang bahalang mag-fill up dyan kasi personal details naman ang kailangan dyan. So kung okay na, i-click nyo na po itong susunod. And then may makikita na naman kayong additional details dyan. So kayo nang bahalang mag-fill up. And then dito sa baba may nakalagay na TIN number and GSIS number. Pero may nakalagay naman na optional. So pwedeng lagyan, pwede din pong hindi. Pero yung SSS number, wag nyo na pong galawin yan. Ilagay nyo po yan kasi kailangan nilang i-link yan sa inyong SSS online account. So kung okay na, i-click nyo na po itong susunod. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay at pag-confirm ng 4 digits na passcode ninyo. So maglagay po kayo ng madaling matandaan ninyo na number combination. So kung okay na, may makikita na kayong ganito na isasubmit na yung application ninyo. So mag-antay-antay na lang kayo. Then pagkatapos may makikita na kayong ganito. This is it. Ready na ang Discartech account mo. And then mag-antay daw kayo ng 24 hours bago ma-fully verified yung account ninyo. Then pwede na kayong mag-login sa inyong Discartech account.
At kung okay na yung Discartec account ninyo, pwede nyo na din pong i-check sa inyong SSS Online account kung nandun na ba sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module yung Discartec account ninyo. And then may marireceive kayong email na kagaya nito. Your Discartec account has been approved. So, nandito yung customer details, customer number, tapos nandito rin yung account number ninyo. So, ito na po yung Discartec account number ninyo. And then, pwede niyo na pong i-check sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module kung meron ng RCBC or Discartec na nakaregister doon. Ibig sabihin yan, approve na po yung application ninyo.